Hup! Hup! Nariyang parang lumutang siya sa ere habang hawak ang isang pana. Sino na ingon ng edit dire? Nana po yung nag-comment na, edit na po ni. On, nawala nang ginlubot ang jitli gali si Juan dire sa tuhod niya. O, tanggalan doon tani. Kaya rin niyang mag-Indian sit sa ere. Kaluoy ni Tatay Jitli, natulog na lang. Kakabisayuhan sa duty ni Jitli, ang katulutan naman sab. At para patunayang walang lubid na nakatali sa kanyang katawan, meron pa siyang mga assistant na mga chikiting na pinadaan sa ilalim. Dahil sa mga paandar na ito ni Kuya, pinansagan siyang Pinoy Jet Li. Uy, Jitlin, asa pa ni magkusiniro ni? Daan naman po, kawa og luwag. Inihalin tulad sa sikat na Chinese-Singaporean actor at martial artist. Ang ating Pinoy Jet Li, nahanap namin sa bayan ng San Isidro sa Davao Oriental, si Edward. Hup! 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 Ngayong buntag mga idol, mga pita mga idol. Munang ako budin plaster ko dari kay lami man diri magkuano mag sandig-sandig. Bata pa lang, idol na raw talaga ni Edward si Jet Li. Pag nandyan si Jitli, makita namin na now showing, andun kami. Ginagaya ko yung karate-karate niya. Paglaki, ginaya niya ang pormahan, pati na estilo ng buhok nito. Sabi nila, kamukha ko raw si Jitli, malaking ilong. Pero hindi raw siya naging professional martial artist. Gayunman, pinapanatili pa rin daw niya ang kapayapaan bilang tanod sa kanilang barangay. Pumanaw na ang pangalawang asawa ni Edward, kaya mag-isa na niya ngayong itinataguyod ang pag-aaral ng 12 anyos at grade 6 niyang anak na si EJ. Pero ang kita niya sa barangay at pangingisda, kulang pa. Noon, makabinta pa ng 300, 200, pero sa ngayon, pang-ulam na lang. Mananong tagulay mga idol, para natay anihon mga idol. Hanggang sa naisipan niyang gumawa ng reels o video na ina-upload online. Kaya sabi nila, kapag may million views ka, magkakapira ka. Kung nagkamunggay ato ibutan ng mga idol, mananong tag mga gulay mga idol. Ang mga unang vlog ni Edward, pasilip sa buhay niya sa bukid, gamit ang cellphone na bigay ng kanyang ate Rosenda. Nakita ko sa kanya, may potential siya sa pag-vlog. Nung mga bata pa kami, creative siya ba? Pero ang mga naunang vlog ni Edward, kumbaga sa pelikula, nag-flop. Hanggang naalala niya ang kanyang childhood hero, si Jet Li. Malakas talaga ang Jitli, sikat talaga ang Jitli. Ang pinakatindi mga idol, ito na mga idol. Oh, ito isang wig. Binili ko ito ng 500. Pininturahan ko ng itim at ako na ito nagpilipit nito para makatulad sa kan Jitli. Ito ang pagsuot mga idol, madali lang mga idol. At naisipan na nga niyang gayahin ang iconic nitong pag-freeze sa ere. Lumulutang kasi yan kaya naisipan ko, kaya ko rin lumulutang. Wala akong nakita sa mga vlogger nga gumagawa nun Para ma-achieve ito, si Edward agad nag-training. Ang nagsilbi niyang meditation area, ang kanilang sagingan. Tingin ako sa kanyang mga video. Sa umpisa medyo nahirapan niya. Nariyang nadisgrasya pa siya. Nahulog ako, nasugatan po ako dito. Sinakluluhan po ako sa kapatid ko. Sabi niya, hindi natin ipagpatuloy ito, baka maano ka pa, mapiang. Sabi ko, tapusin na natin to. Gusto niya maggawa ng content palagi. Kahit mahirap, sinuportahan na namin siya. Dahil nag-enjoy naman siya. Hanggang sa maniwala kayo o hindi, Wala man. Grabe yun sa kanan niya ba? unti-unti raw na master ni Edward ang technique. Habang tumatagal, madali lang naman. Kunting ingat lang po para hindi mahulog. Tanaw ko daw ninyo, mura na nangalibat. At tuloy
tuluyan na niya itong nagawa nung in-upload na niya ang kanyang mga video online. Ang galing mo, Jet Li! Ano yan, magic? Sobrang saya. Hindi ko akalain nga nagba-viral pala. Mga 1 week, umabot ng 2 million. Ang galing, magic daw. Hanap ko na ingong edit, gikan pagsugod sa jitle. Himong ingong na-edit. Oh, Hanggang sumubok na rin si Edward ng iba pang mga posts. Nariyang parang lumutang pahiga sa ere. At nakabuka pa ang kamay habang nakatapak sa katawan ng puno ng saging. Pero dahil bago pa raw ang kanyang vlog, hindi pa raw ito kumikita o namomonetize. Hup, hup, hup. Marami man ngayon ang napapabilib ni Edward. May mga nagsasabing magic trick lang ito. Edit lang yan. Nilagyan lang ng bangko tapos inedit. Green screen? Sabi nila, loko-loko daw ako. Sasampalin daw ako. Babarilin daw ako. Sakit, hindi ka makatulog. Kaiiyak ka pa. Masasaktan ako. Ang hangarin niya lang ay yung magka-monetize siya, yung anak niya matustusan niya sa pag-aaral. Sabi ko nga, kung mawawala man ako sa mundong ito, makasaya na ako. Makatapos siya sa pag-aaral. Mag-engineer daw siya. Kaluoy ni Tatay Jitli, natulog na lang. Pero paano nga ba na parang naka-freeze sa ere si Edward? Uy, Jitlin, asan pa ni magkusiniro ni? Katulad ng kanyang idol na si Jet Li. Hup, hup, hup. Sa gabing ito, handa na raw ipakita ni Edward ang kanyang sikreto. I-share ko na ang sikreto ng aking mga tricks para matigilan na rin sa aking mga basher at saka yung mga baguhan nga mga vlogger para ma-inspired po sila. Walang kukurap dahil ide-demo niya sa aming pagbabalik. ano na ingon ng edit dire? Hanap ko nag-comment na, edit na pud ni. On, nawala nang ginabot ang jitle gali si one day sa tuhod niya. O, tanggalan doon tani. Dahil sa mga paandar na ito ni Kuya, binansagan siyang Pinoy Jet Li. Hup, hup, hup. Sa gabing ito, handa na raw ipakita ni Edward ang kanyang sikreto. Meron lang akong inalagay nga props para ako lumulutang. Gagamitin ko ito para ito matatago ang aking mga binti natin. Itutusok po natin dito sa punong saging at ipalapas ito sa kabila. Bibigyan pa natin ng brace para hindi tayo mahulog. Ganito. Para solid talaga, malakas. Pwede na siyang masakyan, no? Si Edward may pinapatungan pala kasing manipis na bakal. Ganyan, no? Walang kahirap-hirap lang. Hindi po ako lumulutang. Hinahinay lang. Baka kayo masaktan. Yan mga idol. Nakakalinlang man ang kanyang trick. Paglilinaw niya, hindi pa rin ito madali. Lalo na ang pagbalanse sa manipis na bakal. Mahilig siya sa martial arts. So, may natural siyang balanse sa katawan. Nakokontrol niya yung mga forces na nag-act sa katawan niya para hindi siya titikwas. Skill yon. May danger din kasi, halimbawa, yung ginagamit niyang upuan na hindi nakikita, secure ba yun doon sa katawan ng saging? Pwedeng makadisgrasya. Ang hinaot ko nga, kung sa iya pangandoy, matuman niya. Paningkamutan po nako nga, kutob siyang mahimo pag vlog-vlog. Basig makakaluyan ta ni Tatay Mitch, ani nga. Balipay kayo ko. Lipaya yun ako kay dugay ko nangandoy bay ko. Na ato li pagawas ako mangandoy tagan ko content monetization ang ako lang musikat ko. Kitani kong Jitli. Hup, hup, hup. Ngayong buntag mga idol, mga pita mga idol. Sa panahon ngayon, hindi mo kailangang maging action star para lang matawag na bayani. Minsan, sapat na ang pagiging isang ama na kayang lumutang sa hirap para lang maitaas ang pangarap ng anak. Uy, Jitlin, asan pa ni magkusiniro ni? Dahil sa likod ng tricks, nandoon ang tunay na magic, ang pagmamahal ng isang magulang. Habang nagje-general cleaning si Fred sa kanilang bahay sa Angeles sa Pampanga, meron siyang nakita sa gilid ng kanyang kama. Isang box. Meron siyang mga kasamang gamit ng luma, damit. Kabilang sa mga nakita niya sa loob ng kahon, isang sling bag.
Luma-luma na siya, nilabas ko niyan. Tatapon ko na nga sana. Nagulat din ako nung binuksan nila. Ang laman kasi nito, pera. So kung di pa kinalkal, di malalaman na may natabi pa palang pera. Tig 20, tig 50, tig 100, tig 500, at tig 1,000 piso. Hindi ko alam na pera pa nila man. No? Siyempre yun nga nagulat. Usually kasi di ba pag may mga naiiwan tayo sa bag, ano lang barya-barya, nagbebente, ganyan. Pero nung time na yon, parang ipon na talaga siya. Sino ang nagmamay-ari ng lumang bag? At magugulat kayo sa suma total ng laman nitong pera. Totoo lang, nahirapan nga kaming bilangin tong mga pera na to dahil maraming pera yung dikit-dikit. Ang box na naglalaman ng lumang bag, maglilimang taon na raw nakatambak sa gilid ng kama ni na Tatay Fred at Nanay Grace. Bit-bit nila ito nung lumipat sila ng bahay taong 2020 dahil biglaan daw noon ang kanilang paglilipat ang kanilang mga gamit kung saan-saang karton na lang daw nila inilagay. Ang mag-asawa naging abala sa itinayo nilang sari-sari store. Hanggang nitong Abril, si Tatay Fred naisipang mag-general cleaning at naispatan niya sa gilid ng kama ang isang lumang box kung saan nakatago ang sling bag. Sabi ko, sige ka, kalkalin yan, hindi ko alam yan. Nagulat din ako nung binuksan nila. Pero saan kaya galing ang laman nitong pera? Ang makasasagot daw nito, si Nanay Grace. Nung ipinakita raw ni Fred sa kanya ang nadiskubre niyang bag, meron siya agad na alala. Nawala sa isip ko na mayroon pa palang isang ganon. Sabi niya, ano tong bag na ito, itatapon ko na. Hindi, wag. Sabi ko kasi alam ko may laman pa yan. Si Nanay Grace, masinop daw talaga pagdating sa pera. Ang kanyang ipon, diretso noon sa bangko. Pero, na-bankrupt daw ito. Wala na yung bangko, sarado na. Ngayon, hindi ko alam kung paano namin kontakin yung bangko. Hanggang isang araw, Sabi niya, mayroon kang perang dumating sa sa post office. Yun, naisip ko na yung bangko na yun. Sabi ko baka mamaya pinadala nga nila sa amin. Nung pinuntahan ko, yun nga yung pera. mula noon, ang mga ipon niyang pera, isinuksok na lang daw niya sa kanyang bag. Yung bag, pag nang-grocery ako, lalagay ko doon yung mga sukli hanggang sa naiipon lang siya. Mas maiging ilagay sa bangko. Kasi kung nasa bangko siya, mag-earn siya ng interest. Pero kung itatago mo lang sa loob ng bahay, syempre, bumababa yung purchasing power nito. At para hindi ito anayin, ini-sprayan pa raw niya ito ng insecticide. Natatakot din. Siyempre, baka bigla mo makita na may butas-butas na siyang kinain ng insekto. Ini-sprayhan ko siya, nawala yung buhok-buhok. Yun nga lang, dahil tumatanda na, si Nanay Grace nagiging makakalimutin. Mabuti na lang at nakita ng kanyang mister na si Tatay Fred ang pinaglagyan niya ng bag. Ang tanong ngayon, magkano kaya ang perang laman nito? Totoo lang, nahirapan nga kaming bilangin tong mga pera na to dahil maraming pera yung dikit-dikit. Nung kanila itong bilangin, umabot ng mahigit 98,000 pesos. Wow! Na-shock ako dahil nga, hindi ko akalain na makaipon yung asawa ng gano'n. Kasi ugali talaga niyan. Dahil sa pagiging masinop ni Nanay Grace, si Onyo kinutuban baka raw may iba pang perang isiniksik ang kanilang ina sa kung saan-saang bahagi ng kanilang bahay. Tinanong niya sa akin minsan yon nung nakita nga yung bag, meron ka pa bang ibang pera, Nay? Meron, sabi ko. Pero hindi nyo naman alam sabi ko. At mukhang tama ang hinala ni Onyo. Mapansin nila ang isang nakapadlock na cabinet. May iba kaming cabinet na wala namang padlock, kahit sino pwede yung buksan. Pero ito, bakit siya nakapadlock? Ang cabinet, kanya raw binuksan. Buksan na natin. Oh, gamit nga. Meron din ditong mga nakatagong lumang bag. Grabe, sumaya to. Binuksan nila ito. At nagulat sila sa laman. Seryoso? Bundle din ng mga pera. Okay guys, ito. Dali. Bali may nakasulat 32,500. Bonus pala ito noon ni Tatay Fred. Tapos, tuloy natin kasi medyo marami pang laman sa loob pero ayan, ibig sabihin ano pa rin ng tatay ko guys. Sa totoo lang yung mga bonus na yun, matagal na yun, sir. Pero hindi ko alam na itinabi niya ng gano'n. Yung bonus pa rin. So 2018. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 15. So 6,500 natin ito.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,000. Habang ang plastic container namang ito, may lamang tig-20. So ito yung isang magandang ginagawa niya. Nagbibigay siya sa church. At nung bilangin daw nila ito, ang suma total, 100,000 pesos! Lagi kong nakakalimutan nung nawawala na sa kuwan ko na mayroon pa akong nakatabing ganun na bag. Siyempre tumatanda na kami. 60 plus na kaming mag-asawa. Darating yung araw na hindi na kami makapagtrabaho. At least kung mayroon kaming nakatabi, kung pwede naman sabihin ng mga anak kong ikuha nila sa ibang negosyo, willing naman akong ipahiram sa kanila yun. Natatakot din, mas lalo pa pag wala kami. Kaya nagpakabit kami ng mga CCTV. Dahil sa laki ng halaga ng naitabing ipon ni Nanay Grace, kinumbinsi siya ni Onyok na ideposito muli ang mga ito sa bangko. Sa mga traditional banks, nasa 0.25% lang yung per year. Pero pag lumundag tayo sa mga digital bank, mas mataas yung interest na binibigay nila. Usually, nasa 4% yan. At the same time, secure yung pinagtaguan nila, hindi siya inanay. Yung isang container din na hindi rin naisama sa deposit pala to. Ayan, sir. So may mga resibo. Pinakita ko sa kanya yung potential. May isang digital bank kasi na yung 100K mo, tutubo siya ng at least 9 pesos per day. Sabi ko, sa 10 days, 90 pesos din yun. Sa cabinet, in 10 days, hindi naman tutubo ng 90 pesos yun. Dali, kinakabahan ako. Yung venue mo, sinasabi nila script. Anong masasabi mo? Kaya kong sabihin na hindi siya peke kasi as is talaga siya. Kaya sabi ko kahit mahaba, bahala na sila kung panoorin nila basta ito yung nangyari nung time na binuksan ko yung cabinet. Sana yung mga makakapanood, makuha yung lesson and inspiration, especially sa nanay ko. Mga anak ko, tinuturuan ko sila na magtipid kayo. Kaya pinapakita ako sa kanila kung paano ako sumilok ng pera, kung paano ako mag-ipon para magagayahin nila ako. Pera o kahon? Aba, kahit ano sa dalawa. Dahil kahit pa ang kahon, may laman din palang limpak-limpak na pera. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.